official sa Armed Forces of the Philippines. At ako ngayon ay 80 years old, no? Ilang eleksyon na ang naganap ko sa buong buhay ko. Pero itong mga huling eleksyon, lalo na yung 2022 eleksyon, at kung hindi mabago ang paraan, mas siguro mas malala pa yung 2025 election. Ang pinaka talagang laki ng kaya. At kung nasabi yung 2022 election, na nagsampa kami ng kaso sa Supreme Court, issue sa Congress mismo, ang more or less ang naging successful lang kami sa pag-disqualify ng smart matic. So, wala ng smart matic ngayon, kaya lang, nilo ang bumalik. E ganoon din ang smart matic yan. So, ang aming advocacy, ang aming gustong itulong ay yung tinatawag na hybrid election. Anong ibig sabihin ng hybrid election? Sa presinto, ang pagboto ng tao is through a paper ballot. So, isang ganoon niya na pwede gamitin sa buong bansa. Hindi katulad ngayon, na yung mga inimprentang balota ay para lang sa mga distrito. No? Ibig sabihin, yung balota sa Quezon City ay hindi pwede gamitin ang balota sa Manila. Bakit? Iba yung mga mayor, mga pangalan ng mayor sa Quezon City, iba naman to. So, kailangan nyo mag-imprenta ng ganyan kalaki at doon na lang ay talagang hindi lang maselan ay masyadong magastos pa. Eh hindi pa. Nagkaroon tayo ng problema. Sa oras ito nagsasalita ngayon si retired General Eliseo Lino regarding sa hybrid election na kontra daw yan ang magaganap o mangyayari sa susunod na eleksyon. Pinahintulutan na hindi mo yung pangalan sa pamamagitan ng mga kasamahan. Sama na rin si Tony Aro sa Palacio del Gobernador, Comelec, tawagin. Ngayon nagsasalita ang ating General ng Armed Forces of the Philippines regarding sa hybrid election at pandahal sa eleksyon. Pakinggan natin ang detalye. Yung application ay sa transform niya itong pangalan at lalagyan ng isang photo. No? Hindi na katulad doon ng manual talaga, binabasa yung pangalan at mayroong teacher na lalagay ng nagsipilan ng photo sa isang tara.